Taglay mo ba ang matibay na pananampalataya at kababaang loob sa tuwing dumudulog ka sa Diyos? Kapagpalayang araw ng Huwebes, ginigiliw kong kapanalig. Ikawalo ngayon ng Pebrero. Ginugunitan natin sina San Jeronimo Emiliano at Santa Josefina Baquita na isang dalaga. Pasalamatan natin ang Diyos sa mga banal na ito at sa tulong ng kanilang panalangin, hilingin nating dagdagan pa ang ating pananampalataya at turuan tayong magpakumbaba. Ito ang mga susi upang mabuksan ang puso ng Diyos na kahabagan tayo at ipagkaloob ang ating kahilingan. Ito po ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Pakinggan na natin ang tagpo ng pagmakaawa ng isang babaeng hintil kay Jesus na palayasan ng demonyo sa kanyang anak na babae sa ating mabuting balita. Lumayo si Jesus patungo sa hangganan ng Tiro. Pumasok siya roon sa isang bahay at kahit na ayaw niya itong malaman ni numan, hindi ito nalihim. May isang babaeng nakabalita tungkol sa kanya. Inaalihan ng maruming espiritu ang kanyang dalagita. Kaya pumunta siya at nagpatira pa sa kanyang paanan. Isa siyang paganong taga Syrophoenicia at ipinakiusap niya kay Jesus na palayasin ang demonyo sa kanyang anak. Sinabi naman niya sa kanya, "Bayaan mo munang mabusog ang mga anak. Hindi tama na kunin ang tinapay sa mga bata at itapon ito sa mga tuta." Sumagot ang babae, "Totoo nga, Ginoo, pero kinakain ng mga tuta sa ilalim ng mesa ang mga nalalaglag mula sa mga bata." At sinabi sa kanya ni Jesus, "Dahil sa sinabi mong ito, lumabas na sa iyong anak na babae ang demonyo." Kaya umuwi na ang babae at nakita niya ang bata na nakahiga sa kama. "Lumabas na nga ang demonyo!" Sa filosofiya, itinuturo sa atin ang principle ng space and time. We humans are bounded by time and space. Tayong mga tao dito sa mundong ibabaw ay nalilimitahan pa ng espasyo at oras. Kung madalas kang sumakay ng jeepney, may limit lang ang pwedeng isakay nito. Ganon din sa elevator. Patunay lamang ito na bilang tao, kaya tayong limitahan ng espasyo. Sa kabilang banda, tayong mga tao dito sa mundong ibabaw ay nalilimitahan ng oras at panahon. May nakatakdang panahon kung kailan tayo lilisan dito sa mundo. Totoo nga na habang andito pa tayo sa mundo, we are bounded by space and time. Pero taliwas ang kaisipang ito pagdating sa awa at pagmamahal ng Diyos sa atin. Kailanman hindi kayang limitahan ng espasyo at oras ang pagmamahal ng Diyos sa atin. God's love knows no boundary. Mamahalin ka niya regardless of your age, gender, race, socio-economic conditions, etc. Yan ang naranasan ng babaeng hintil na tubong Syrophoenicia. Sa ating mabuting balita, nakita ng Panginoong Hesukristo ang dakilang pananampalataya ng babaeng hintil. Nang lumapit ito sa kanya upang hilingin ang kagalingan ng kanyang maliit na anak na babae na inaalihan ng demonyo. Dahil sa ipinakitang lakas ng loob, kapakumbabaan, at pananalig ng babaeng hintil, iginawad ng Panginoong Hesukristo ang kagalingan ng kanyang anak. Kahit naging iskandalo pa ito sa mata ng mga Hudyo na naniniwala na ang awa at pagmamahal ng Diyos ay limitado lamang para sa kanila na bayang pinili. Mga kapanalig, huwag sana nating bigyan ng limitasyon ang pagmamahal ng Diyos para sa atin. Huwag nating huhusgahan ang mga taong hindi kamahal-mahal sa ating mga paningin. Tandaan natin na lahat naman tayo ay may karamdamang pisikal at espiritual.
at nangangailangan ng habag at pagmamahal ng Diyos. I-claim natin na mahal tayo ng Diyos. Tunay nga, God's love knows no boundary. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sa lahat na nag-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon, asahan po ninyong kasama nyo kami sa pagdarasal na ipagkaloob ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang walang hanggang pag-ibig ng Diyos ating panaligan, nananatiling matapat at hindi nagmamaliw magpakailanman. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.